Sisimulan ko na, ang daming daming pautot ng iba, ayaw talagang mag-like, kala mo naman ikakamatay nila eh. Ito na po, umpisa na natin. Unahin na natin mga ka-eksena muna, itong issue ng PNP, si IDG. Okay? Hindi ko lang alam kung yung in charge dyan kay Marcoleta sa PNP, dyan sa ospital, at yung security niya, kung kaparehas niyang kapatid sa kapatiran niya. Hindi ako sure doon. Kaya lang, para sa akin, babanatan ko kayo kasi, VIP treatment talaga yung ginagawa nyo kay Marcoleta, mga put na nyo. Subscribe na agad. Sa totoo lang po, hindi mga kababayan ko, ito, pasintabi na po, pero bilang isang simple at maralitang Pilipino, sa opinion po ng kagaya ko, siguro marahil yung mga nanonood din ngayon, parehas nang sa akin. Bakit to? Pinapakitaan nyo po kami ng VIP treatment dito sa si Marcoleta. Pangalawa, pinayagan nyo pang makapunta si Sarah, si Robin. O Derek, hindi naman bawal ang bisita. Alam ko. Pero, ano sinabi sakit? Pneumonia. Mild lang daw. Kesyo mild pa yan, kesyo hard pa yan, kesyo extreme pa yan, o TB pa yan. Hindi dapat. At ang problema, hindi pa nakamas ang mga putinang yan. Susunod daw sa batas. Susunod daw sa rule of law. Pero mismo sila, pangalawang pangulo at isang senador, syunga. At sila pa yung bumabali ng batas. Kasama na rin kung sino yung in charge dyan. Kaya nga kayo pinatawag ng sandigang bayan, mga animal kayo eh. Diba? Ito po, idadagdag ko na lang, mga ka-eksena. Kapag ba ang isang ordinaryong Pilipino nahuli, binibigyan ba kagad ng ganyan treatment? May mga nahuhuling mga gumawa ng krimen na may sakit din. Diba? Sila ba? Nabibigyan ba sila ng pagkakataon para i-full check-up din? Para tignan pa yung ibang sakit bago dalhin sa kulungan? Diba hindi? Boom! Kaya may problema tayo dito. Kung pakialam ko matanda si Marcoleta, meron din namang mga kriminal na matanda Diba? Maging patas kayo. Ang problema, si Marcoleta lahat ng sakit inilabas eh. Tapos ano sabi? Bago natin siya ilabas, kailangan okay na siya. Meron pa session. 6 session pa mga ka-eksena para umokay si Marcoleta. Kasalanan ba namin na may sakit siya? Ako nga may sakit ako, sinisisi ko ba kayo? Meron din ako sa likod eh. Sinisisi ko kayo? Di ba hindi? Boom! Ako to eh. Kaya pasintabi ho sa inyo, mali-mali ho yung ginagawa ninyo. Hindi maganda yan. Di ba? Kawawa yung mga pobreng mga kababayan natin na may sakit din ng high blood. Yung mga may high blood na nahuli nyo onda, kunyari, mataas din ang dugo. Dinadala nyo ba sa sariling kwarto? Ibang mga preso eh. Di ba? Nagreklamo kasi parang ang hirap pa nila bago madala sa hospital eh. Kaya ma-BP man lang eh. Samantalang si senador, di ba? Treatment na kagad na malupit yan. Direk, wala ka naman yatang wala ka naman yatang ebidensya eh. Sabi dyan, anong wala? Panoorin nyo kasi sa balita. Manonood kayo sa balita. Kung ayaw nyo naman manood sa balita, di sa akin kayo manood. Ganun lang kasimple yan. Wala hong mask. Mismong security nga nagsabi at pinaliwanag niya sa Sandigang Bayan dahil pinatawag sila. Dahil pinagpaliwanag sila ng Sandigang Bayan, bakit? Bakit nakapunta o bakit nakapasok at pagkatapos wala pang mask? May sakit na pneumonia nga daw eh. Anong tawag mo doon? Palakasan? Porket BP ka? Porket senador ka na walang alam? Game.
Ito ebidensya, oh. Pakinggan nyo. Cheryl, pasok. Nagsorry ang PNP General Hospital matapos Ba't sila nag-sorry? O, di may kasalanan. Doon pa lang, huli mo na, di ba? O, nag-sorry. Kasi may mali silang ginawa. Alam ka naman mag-sorry ka, wala ka namang ginawa. Ano ka, tanga? Di ba? makwestiyon ang pagbisita ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla sa kaalyado na si Senator Rodante Marcoleta. Bakit daw? Kasi pinayagan ang dalawa, gayong dapat naka-isolate ang senador. Nasa frontline ng balitang yan, si Camille Samonte. John Vic, kung ikaw nasa likod dito, ito lang masasabi ko sa iyo ha. Kung ikaw, malamang ikaw ang DILG, ina mo. Boom! I'm just saying about the lapses that we forgot to say na kailangan nakamask sila. Oh. Better na! Like, share, subscribe na agad. Paano to? 'Di ba? Oh. Paano ito? No, inamin no. May lapses na pagkakamali. Yan ang problema. Hindi ba dapat kung kayo ay senador, pangalawang pangulo, kayo na mismo dapat ang maging example. Hindi na dapat kayo kailangan pansabihan. Kung nakalimutan man, alam nyo na dapat yun. Di ba? Alam nyo, sa mga ospital, dapat talaga, required talaga yan eh. Kahit walang may pneumonia dyan, kahit magpapacheck up ka lang, lagi kang nakamas. Kami ngayon pag pumunta sa mga ganyan eh, kahit mura lang naman yung mask, 2 piso lang. Kayo mayaman kayo, kahit isang box bilhin nyo eh. Boom. Kami pag nagpapacheck up, pinapabukunahan yung baby namin, pupunta kami ospital, lahat kami nakamas. 'Di ba? Ganun dapat. Boom. Mapa-public, mapa-private lalo na. Tapos ito, kaya talaga napakalaking question mark nito eh. Mga ka-eksena. VIP treatment yan. Boom. Ina nyo. Kayo pa yung matataas na sa pwesto, kayo pa yung mga hindi sumusunod o hindi nagkukusa. Oh. Because of the condition of the senator. Oh. Yun lang yung hiningi ko ng apologize. Kasi Aminado. Aminado. Anong kailangan nyo pang ebidensya ko? Ay ano? Ang PNP Health Service na nagkaroon sila ng pagkukulang sa pagpapatupad ng medical protocol sa mga bumisita kay Senator Rodante Marcoleta. Yan ay matapos questionin ni Sandigan Bayan Associate Justice Ronald Moreno kung bakit pinayagan na madalaw ni na Vice President Sara Duterte at Senator Robin Padilla si Marcoleta, kayong dapat naka-isolate siya. Dinala sa PNP General Hospital si Marcoleta dahil sa paninikip ng dibdib at alta presyon. Naninikip dibdib ko. Dalhin nyo rin ako sa ospital. Pwede naman sabihin ni Marcoleta talaga yun. Sabihin mo, naninikip dibdib ko. Boom! Diba? Wait lang, may tumatawag. Hello? Oh. Oo nga eh. Basta pagka ando na tayo, tapos dumating na sila, bago pa man dumating sila, unahan mo. Tapos magdala ka ng kahit mga kalahating kilong lechong kawali. Tapos dala ka ng yung bulalo, dala ka din. Pagkatapos bilan mo ko ng chicharong bagnet. Oo. At saka, bili mo rin ako ng, siguro kahit mga 5 balot. Oh, basta lahat ng pampahay blood, dala mo ko. Ako na bahala, tsatsani-tsaniin ko. Para pag binipi ako, high blood ako. Di ako madala sa ospital, sa kulungan. Dito lang muna tayo sa ospital. Oo, kung bahala, arte ako. Oo. Ha? Kung kalimutin yung pinabibili ko Tapos kung pwede rin, lagyan mo ko sa Aqua Plus. Lagyan mo ng Pale Pilsen. Siyang grande lagay mo, ha? Patagay-tagayin ko yun doon. Para ma-high blood ako. Ako na bahala. Pwede rin. Ref? Oo, sige, dala ka din ng ref. Tago mo lang sa bulsa mo. Boom! Oo, pagka nakaalis na yung bantay, saka mo ilabas. Boom! Ha? Huwag kalimutan yung hopya, Better na! Like, share, subscribe na agad.
So, ayun na nga mga kaise, tuloy natin. Sige. Ito pa, game. Matapos maaresto para sa kasong plunder, lumabas din sa pagsusuri na may mild pneumonia at Yang ganyan, mga kaiksena, may mga ordinary ba tayong mga kababayan na nabibigyan niya ng ganyang klaseng treatment? Wala! Wala! Oh, 'di ba? Oh, 'yun na nga, K2 Joyce. Kung totoong may pneumonia, mild pa 'yan o kung halimbawang severe, kung ano man, 'di ba? Isolated ka dapat. Hindi ka dapat pinapapasok o hindi ka dapat binibigyan ng dalaw. Ang pwede lang dumalaw sa'yo, yung kabit mo, yung asawa mo. Tapos pa, mas bibigyan mo pa importansya magdalaw, bisita, ibang tao. 'Di ba? Oh. Grabe, no? Ang tigas at ang kakapal ng mukha nitong mga putang inan to. Ito, senador na si Robin, itong si Sara. Oh. Ganun talaga, pagka makukulong ka na, nagkakasakit ka bigla. Yan ang tinatawag na interpretative action for conviction. degenerative disc disease ang senador. Nilinaw ng Sandigan Bayan na hindi nila tinututulan ang pagbisita kay Marcoleta, pero ipinunto nitong isang communicable disease o nakakahawa ang pneumonia. Base sa mga litrato na lumabas sa media, walang suot na face mask si Padilla nang bumisita sa ospital kahapon. Martes naman nang dumalaw ang bise. Oh, 'di ba? Bakit kaya ganyan yung mga yan? Wala nga mong utak yung mga yan eh. Only the Vice President went inside. Limited talaga ang pwedeng pumasok sa loob. But is she wearing a face mask? During that time, I believe wala. Ang CID Wala. Walang face mask. Anong klaseng mga pinuno ng bansa ito mga putang inando? DG daw ang nagdedesisyon kung sino ang papayagang bumisita sa 72 anyos sa senador. Paliwanag ng ahensya, nagpaalam at nakipag-coordinate sa kanila sina VP Sara at Padilla. Pinayagan daw nila ang dalawa dahil ito ang request mismo ni Marcoleta at ng kanyang pamilya. Wow! Antaray! May pa-request pa ang matandang senador. Antaray mo ah! Yung kayang mga maliliit na Pilipino, pwede kayo magpa-request din. 'Di ba? Ang tagal pa bago mapayagan, madala sa ospital. Kailangan yung talagang nangingisay ka na sa kulungan bago ka ilabas, tas dalhin sa ospital eh. 'Di ba? Alam niyo yung mga ganong kalakaran. Pero dahil senador ka, dahil kilala ka, dahil malakas ang hatak mo, baka kasamahan mo pa sa paniniwala mo sa relihiyon yan, kaya mas malakas ka. Ba't ko sinasabi to? 'Di ba? Ito, nagtatanong lang po ako. Yung head ng PNP CIDG na naka-in-charge dyan, nagtatanong, hindi ko kilala. Ano ba yun? Kapatid kaya ni Marcoleta sa kapatiran niya yun? Ba't ko natatanong o ba't ko nasasabi? Kasi alam naman natin mga kaiksena, pagdating sa trabaho, pag-a-apply, pagdating sa pakiusapan, sa ganyan, pag nalaman kang iglesia, 'di ba? Ang lakas ng backer mo. Boom! Pag nalaman kang ganito, kaparehas ka ni ganito, ganyan-ganyan, pasok ka kagad. Wag ho tayo maglokohan dito, wag ho tayo magsinungaling. Alam nyo 'yan, 'di ba? Totoo 'yan, 'di ba? Kapag nalaman mo yung isa, kasama mo o kapatid mo, di ba? Tapos sinabi mo, apply kang trabaho, may ganitong ganito, pakiusap si ganito. Matik, aminin nyo, oo hindi. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. No offense po pero kahit sinong tanungin mo sa Pilipinas, pag sinabi mo ganun ganun talaga kalakaran bakit kanyo? Kasi mismo ako na-encounter ko yan maraming beses pag nag-a-apply ng trabaho. Pag nalaman yung gano'n ng religion mo, wala ka na. Minsan nga, wala na nga interview Mati, kukunin agad ang resume kasi ganito siya. Tinatanggap lang mga ganito.
Yun, danas ko yan, mga kababayan ko. Danas ko yan. Oo. Pag sinabi, anong ano mo? Toli ko po. Ay, pasensya na. Diba? Yung mga ordinaryong bilanggo na mamatay na lang sila sa selda, hindi na laman ang ikinamatay. Di ho ba? Kaya wag kong ganon. Nakakagigil talaga eh. Oh. Ang daming gustong pumasok, ba't dalawa lang yung napayagan? Bakit? Oh, nakakuha nyo? Diyan pa lang sir, meron ka ng problema eh. Oh, ba't silang dalawa lang ang pinayagan mo? Kasi VIP. Boom! Oh. Okay? Ang daming gustong pumunta, friends, other relatives, yung mga supporters niya. But again, on the part of CIDG, we see to it that may restriction dun sa visitation niya at limited time lang. Boom! Better na! Like, share, subscribe na agad. Kita nyo? Oh. Eh wala eh, senador tsaka vice president eh. Si VIP nga kasi. Diba? Nanggaling na sa bunganga ni Sir eh. Ang daming sumumunta, ang daming ganito, pero limited lang, sila lang. VIP. Oh. Direk, hindi sila nangangamba kapag nasa ganyan sitwasyon kasi alam na special treatment sila. Eh, nakita naman eh. Oh. Diba? Nang tanungin kung kailan pwedeng humarap sa korte si Marcoleta para sa commitment order, sinabi ng PNP General Hospital na fit to travel na ang senador. Pero mas maiging Tapos ngayon, fit to travel na. Kahapon, di ba? Hindi pa siya fit to travel. Ngayon, fit to travel na nung nagsalita yung Sandigang Bayan. Di ba? Meron ng pinagpapaliwanag na sila. Ngayon, pwede na mag-travel. Parang alam mo, lilipad from Netherlands eh, no? Boom! Nak ng kubeta, oh. matapos niya ang pag-inom ng antibiotics sa loob ng 7 araw o hanggang sa July 15. Kasunod niyan, ipinag-utos ng korte ang pagsusumite ng daily notarized medical report ni Marcoleta. Wow, sana all may ganun. Sana all may daily. Samantalang ibang presyo, ay preso, sa hagisan lang ng BioFlu. Better na! Like, share, subscribe. Paano ko nasabi? Baka wala kang ebidensya, direct. Hindi kasi makaka-eksena. Ano po? Sabihin na lang natin. Basta may alam ako. Oh. Inutos din ang isang independent medical exam para matukoy kung kailangan pa ba niyang manatili sa PNP General Hospital. Samantala, na-consolidate na sa 3rd Division ang isa pang kaso ni Marcoleta na paglabag sa Presidential Decree 46 o pagbabawal sa mga taga-gobyerno na tumanggap ng regalo. Dahil dyan, 3rd Division na ang hawak ng parehong kaso. Patay. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Ngayon nyo sabihin sa akin mga ka-eksena, may special treatment o wala? O comment nyo. Better na! Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Paki-comment lang at dadako na tayo mga ka-eksena sa susunod nating topic. Ano yan, Derek? Ano yan? Ano yan? Mamaya to. Yan, wait lang. Ayusin natin ha. Yan. Ito. Ano ba to? Wait lang ha. Para ba? Yan, tas ito. Ready na kayo? So ngayon mga kababayan ko, mga ka-eksena, pag-usapan na natin ito pong main topic natin. Ano ba main topic mo, Direk? Ito nga po. Bad trip. Sino naniniwala? Alam ko naman naniniwala kayo. Tatanungin ko pa ba? Dahil pala nagpa-poll ako, no? Shoutout kay Shiron sa akin. Sino sa tingin ninyo ang may kakayanan na magpapatay, magpa-assassinate ng pamilya? Pili kayo Marcos o Duterte? Dali, bago tayo mag-umpisa.
O, di ba? Yan, at least sinasagot nyo. Okay. So, sa mga hindi pa sumasagot Duterte, sure ball daw. So, doon sa mga bagong pasok at hindi pa nakaka-comment, ayan, ang dami. Ang tanong ko, sino ang may kakayahan na magpapatay, magpa-assassinate at gumawa ng hindi maganda sa kapwa, mapait man ay mabuti o mali o inosente o maralita o mayaman? Walang iba kung hindi Duterte lang yan. So punta muna natin mga kaiksena itong video na to na kung saan po ang palasyo nga hinamon itong putang inang si Sara Duterte doon sa kanyang impeachment trial na kung talagang wala kang kasalanan, humarap ka. Di ba? At kasi ang ginagawa nilang tawag dito, playbook, yung paglabas o pagpapalabas na na-trigger lang si Sara Duterte, kaya nasabi yung pagbabanta. Kaya nasabi yung ganong mga salita. Kaya naman pinalabas nila yung video ng jowa niya. Yung video ng secretary. Ng video ni Sulaika. Yan. At syempre, doon po pumapasok yung issue na sila ay kinakawawa, sila ay api, sila ay na-trigger, kaya nagbanta. Dahil sa pagsasalita na yun, mga kaiksena, doon pumapasok yung Romanov issue ni Sara Duterte. Boom! Na pinapalabas ng kanyang defense team. So, ito muna, pakinggan muna natin to bago pumunta tayo sa ebidensya natin, mga kaiksena. Tira, Cheryl. Hinamon ng Malacanang si Vice President Sara Duterte na patunayang wala siyang nagawang impeachable offense. Kasunod yan ang pahayag ng bise na itigil na raw ang anyay pamumulitika. Pati si Mayor Baste Duterte hindi rin pinalampas ng palasyo. Narito ang Frontline Report. Itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability. Anong itigil ang pamumulitika? Putang ina mo, ikaw yung namumulitika, Sara. Boom! Ha? Ngayon ka lang naghahapit para magkikilos. Ha? Pilit pa. Tas ikaw pa yung may gana magsabing itigil ang pamumulitika. Yung presidente nga, yung administrasyon, walang humpay sa pagtatrabaho, walang humpay sa paggawa ng maganda at pagtulong sa mga kababayan natin. Tapos ikaw ang ginagawa mo doon lang, puro pagsira, pagbigay ng intriga, pagbigay ng fake news. Ang kapal naman ng mukha mo, putang ina mo. Diba? Buisit na to. Pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Sa'yo din yan Bumabalik lang sa'yo yung pinagsasabi mo Diba? Pansarili mong interest yung ginagawa mo, kaya ka naninira. 'Di ba? Para magmukha kang malinis kahit saksakan ka ng dumi. Maputi ka man pero maitim talaga budhi mo. Ina mo. Boom! Muling naglitanya si Vice President Sara Duterte na pinupolitika siya sa gitna ng paggulong ng kanyang impeachment. Napaka-plastic talaga nitong hayop na to, no? Siya pa yung lagi talaga nagpapalabas sa sarili niya na siya yung kinakawawa, na siya yung bida. Kahit napakalayo naman sa tunay na buhay. Boom! Trial. Kaya belta ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, ang dapat pagsabihan ng bise ay ang kanyang mga kaalyado na nagpapakalat umano ng fake news laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Dagdag pa ni Castro, obligasyon ng bise na sagutin ang mga paratang laban sa kanya. Wala raw namumulitika. Aniyan, nakasaad sa konstitusyon ang impeachment trial. Kung mapatutunayan daw ni VP Sara na wala siyang impeachable offense, wala raw makapipigil sa kanyang tumakbo at mangarap na maging pangulo sa susunod na eleksyon. Grabe ka naman, Atty. Claire. Wala makapipigil tumakbo at mangarap. Nangangarap. Wala. Wala namang plano si Sara. Walang kapangarap-pangarap maging presidente. Kaya nga atat na atat nga yan may konting pitik pa si Atty. Claire no? Wala namang makapigil sa kanyang tumakbo at mangarap. Diba? Oh. Pero sa ngayon, dapat daw igalang at huwag politikahin ang proseso. Kapag kasi Eto ngayon ko lang nakita tong video na to.
Dito mga ka-eksena, kitang-kita mo yung pagkatao ni Sara Duterte dito. Nung pinanood ko to, mabilis lang to, maiksi lang. Alam mo yung totoo talaga yung sinasabi ng ibang mga tag dito, kilalang personalidad at mga medyo dikit o mga nakakilala sa kanya. Alam mo yung kulang sa pansin, yung gusto niya talaga nasa kanya yung attention. Yung ano bang tawag doon? Can you help me please? May tawag doon eh. Bukod sa gusto yung nasa kanya lang lagi yung limelight, gusto yung center of attraction, ayun. Yun ang trip niya lagi. Biruin mo, sabi niya nga dati, pangarap niya na magkaroon siya ng effigy na sinusunog. Gusto niya ng ganong style. Tingnan mo mga kababayan, pag masdan niyo yung mukha niya, pagpasok niya parang ang dating niya, ganda ko, di ba? Mga ganong, yun ang naawrahan ko sa kanya dyan, na para bang, ganda ko. Yan ang gusto ko, pagkaguluhan niyo ko, parang may sapa ka, no? Boom! Better na! Like, share, subscribe. Yan, pwede rin yan. May main character syndrome. Dito lang sa part na to, ang iksi lang, ha? O, attention deficit disorder. Ayan, mas maganda yan. Gusto ko yan. Ito na. Tingnan niyo yung reaction niya. Sayang-saya siya. Yung yabang na yabang siya. Feel niya na pinagkakaguluhan siya. Ganun. Oo, tinan mo ha. O, play natin ha. Nako. Tinan niyo itsura ng mukha tsaka galaw ng mata. Tinan niyo. Iba, parang demonyo. Oh. Convict ang bise sa impeachment trial, hindi na siya pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. 'Di ba? Ang bilis lang nun. Pero sa segundo na 'yon, ang dami mo na kagad nakita sa kanya. Ulitin natin ha. Feel na talaga. Wala akong video kasi na mahaba niyan eh. Oh. At huwag politikahin ang proseso. Action! Kapag kasi na-convict ang bise sa impeachment trial, hindi na siya pwedeng humawak ng anumang posisyon sa gobyerno. 'Di ba? Para ang dating niya, ang gaga. Better na! Like, share, subscribe na agad. Kurung-kurung attention seeker. Hindi, mas gusto ko yung isa na sinabi na kinoment kanina. Ayan, ADD, Attention Deficit Disorder. 'Di ba? So, nakakalo. Sign niya ng may sapak. Ano pa nga ba? O, tuloy natin. Hindi rin pinalampas ng palasyo ang pahayag ng kapatid ng Uy, grabe si Basti, parang may malubang sakit, Better na! Like, share. Nakita niyo yung itsura niya doon sa dahig? Nagsalita? Puta, parang hinahabol niya yung tatay niya, no? Payat. Grabe, ginawa mo, Basti. Kakaloka, oh. Noong nakaraan lang, hamon-hamon ng boxing, ang laki, no? Nakapal ng katawan, masil-masil na mataba, eh. Tapos pagdating dito sa, sa dahig, nagmukhang, di maintindihan kung may TV. Boom! Oh, tuloy natin. Oh. ng bise na si Davao City Mayor Baste Duterte. Diyan nga, medyo pa yung mukha niya, tsaka katawan niya. Pagdating dun sa na sobrang ata sa pulburon si Baste. Baka kasi na-stress na sila talaga eh. Oh. Na pinaparusahan ang di sumunod sa Administrasyong Marcos. Oh. Sila yung nasa kapangyarihan. Yan Kung sino yung... hinihingal na rin. May hingal din eh. Pia, kamusta ka? Yeah, baby! Kumustahin niyo si Pia. Time to time, mga ka-eksena, pupunta kayo sa page ni Pia, Cayetano. Sabi niyo, kamusta po kayo, ma'am? Ganon. Hindi, wala namang masama. Doon at least kinakamusta nyo. Ma'am, kamusta po? Ayaw namin kayong mapapaano, kaya kinakamusta namin kayo. Ganon. Tinan niyo yung itsura ni Baste. Diba? Hindi sumunod sa kanila o ayaw sumunod sa kanila. Itong putang inang kalbong to, itong bakla na to, isa rin to eh. Magaling din tong ma-make news din eh. Tingnan mo Yung hindi sumunod sa kanila o ayaw sumunod sa kanila, paparusahan talaga nila yan. Baligtad, di ba? Parang ganyan ang ginagawa nung tatay mo. Sa panahon ng tatay mo yan, pag hindi sumunod sa tatay mo at hindi nila kaalyado,
Yun ang ginagawa. Pinaparusahan. Ba't ipapasa mo kay Pangulong Bongbong Marcos? Sa panahon ng tatay mo, kapag ka merong kapalpakan ang kaalyado nyo, anong ginagawa ni Digong? Pinagtatakpan. Pero kapag hindi kaalyado, di ba? Patay. Kapag kaalyado nila, ang may ginawang kasalanan, walang ginagawang aksyon. Ang meron la, aksyong aksyong legal ang ginagawa, nililipat, inilalagay sa ibang posisyon, pero hindi pinananagot. Kayo yan yung ina mo, bakla! Kaya sagot ni Castro ang pagsuntok sa sheriff na gumaganap lang sa tungkulin ang tunay na abuso sa kapangyarihan. Matatanda ang nanuntok ng sheriff si VP Sara sa isang demolition noong 2011 habang mayor pa siya ng Davao City. Samantala, bumelta rin sa bise si House Prosecutor Joel Chua. Sabi ni Chua, sagutin muna ni VP Sara ang mga aligasyon bago kumana ng namumulitika lang. Matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagutin niya ang issue kung sino si Mary Grace Piatos. At matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagot niya kung saan po nakuha yung transaksyon na nagkakahalaga ng 6.7 billion na inilabas po ng AMLAC. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang. Kaya takot na si Sara, mga kababayan ko Kaya ganyan ang galawan ni Sara. Ba't mo ipapatigil ang isang proseso na nasa konstitusyon? Igalang yan. 'Di ba? Sundin yan. Tapos papatigil mo dahil sasabihin mo may bagyo. Putang ina mo, Sara. Di ba? Ay, yun yung mga galawan ng mga Duterte, paawa style na sila yung sila yung kailangan na bigyan ng attention, bigyan ng pansin, at sila yung inaapi kahit hindi. Ina nyo. Wala pang komento si VP Sara sa mga pahayag. Gagawa pa ng script. Komento, biruin mo, umupo dyan, press conference, tas wala pang 2 minuto. I want a blood bath. Blood bath, bludgeoning, but my heads are bloody but Tado. Mangungopya. Yag ng palasyo at ni Congressman Chua. Nagbabalita mula sa frontline, Marian Enriquez. News 5. Ngayon, ito, ebidensya ko, mga kababayan ko. Pakita ko sa inyo, na talagang itong mga putang ina mga Duterte na to, ang literal na may kakayahan magpapatay at gumawa ng hindi maganda sa kapwa po natin, mga kababayan ko. At lalo na, pagdating sa usapin ng pagpapakita ng kanilang puwersa. Ito po, pakinggan nyo, mga kababayan ko, walang kukurap. Okay? Let's play the video. Lumabas ang isang dokumento na pirmado umano ng isang nagpakilalang dating aide ni Vice President Sara Duterte. Laman ito ang plano umano noon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na patalsikin sa pwesto si Pangulong Bongbong Marcos sa taong 2025 para mapaupo sa pwesto ang anak niyang bise. At kung hindi magtagumpay, aabot pa umano ito sa assassination ni Marcos. Malinaw naman, mga kaiksena. Hindi naman lalabas yan kung walang Hindi uusok yan kung walang apoy. Diba? Number 1 na yon sa tatay niya. Kahit wala pa yan lumabas na ganyan dokumento, talagang pagkaupo pa lang ni Pangulong Bongbong Marcos, maingay na po yan. Hindi lang namin siya sinasabi kasi mahirap pagka kami naglabas o kaya naririnig lang namin sa social media tapos uunahan namin, mahirap po yun kasi ibang usapan na yun tangkang pagpapababa at pagpatay yan kaya inantay na lang namin na lumabas sa mainstream media saka kami magko-comment, ganun, 'di ba? So maliwanag, tatay niya kagad, unang-una tatay na. Boom! Etong anak niyang bading, pakinggan niyo po pakinggan niyo to. Sa simple message
Sa Davao yan, na nag-ingay na sa yung mga Duterte dyan. Oh. Ato ang Pangulo. Oh. A simple message para sa ating Pangulo. Ito, pakinggan na ulit Sa ato ang Pangulo. From now on, before you go to bed, think of the Romanovs. Kanino nang galing yung Romanovs? Gets? Kaya paano sasabihin itong putang inang si Maui? Ha? Saan galing yung inimbento niya? At bakit sinakyan ng abogado ni Sarang tatanga-tanga? Naniwala kayo sa isang teacher na bading na walang lisensya na scammer, sabi ng mga kasama niyang vlogger. Scammer ng pera. Romanovs? Sa mga Duterte nga galing yan eh. Sa mga Duterte nga lumabas yung ganyang mga style ng mga pagpapababa at mga assassination at Romanovs. Tapos tuturo nyo kay Pangulo na ang sabi nga ni Digong, itong si Marcos, hindi man makapatay ng langaw, lamok yan. Kasi mabait talaga yan. Si Marcos, kaibigan ko man yan. Pagkasabi ko nga kay Inday, ito si Inday, maldita yan, pautang. Hindi ho ba? Ano mga DDS? Palag! Ano, baklang teacher na walang lisensya na nagpipiling na meron? Ano? Romanov? Romanov mo mukha mo, lolo mo. Boom! Diyos ko, wala kayong mapapaniwala dito na magagawa ni PBBM yung ganyan. Duterte ang gagawa niyan. Ako, magsasabi ko sa mainstream media, basta ako, magtanim ako ng intriga, magtanim ka muna ng intriga, magtanim kang kaso, diyan ako magaling. Pag magkakaso man yan sa kulungan na, saka ko yan, ipatumba ko yan. Naniwala sila dun sa vlogger na loko-loko no? Ayan na po ang ebidensya. Hindi pa ako tapos. And wait, there's more. Tuloy mo, Baste. Think of the Romanovs. Think of Benito Mussolini and his wife. And think of what happened to you in 1986. Lahat ng sinabi niya ay tangkang yung isang pagpapatay, pagpapababa, at syempre, yung history ni Pangulong Bongbong, ni Apo Lakay. So, nagbabanta na si Basti dito. Malinaw na nagbabanta siya. Isipin mo, kahit sabihin po sinabi niyang, pinapaisip ko lang naman, ang dating naman talaga niya, nagbabanta na siya. Parang gusto mo bang matulad doon sa Romanovs, doon kay Benito, at doon sa tatay mo? Boom! Diba? Tapos pagka hinarap na naman yung tatay nilang karton, wala akong sinabing ganyan, ma'am. Wala, ma'am. Babatayin ako ni Marcos niyan, ma'am. Maniwala ka, ma'am. Matanda na ako, ma'am. Hindi na ako makapaglolo. Charot. Tuloy natin. And maybe you'll reconsider. From the word reconsider, baka pwede mong mapag-isipan naman yan. Baka pwede mo namang isiping mabuti na baka yan ang abutin mo. Diba? The direction that you are taking. Sino yung tsura niya dyan, taba, kapal ng panga, tsaka mukha. Tapos pagdating sa dahig, para ng parang adik na di mamawari ang dilat. Clear today? Ito pa. Hindi pa tayo tapos. Marami pa yan kapit lang kayo. Yan ang mga magpapatunay na sila lang ang may kakayahan talagang gumawa ng hindi maganda sa kapwa. Kaya nga sila kinakatakutan sa Davao kasi kapag ka ikaw ay kumontra, lumabang ka sa mga Duterte, sigurado patay ka. Subscribe
na agad sa channel na laging may aral. Sinabi ko na nga yan Crown Clown dun sa Vengador at saka sa channel natin na napag-usapan to Kasi kung totoo po mga kababayan ko na merong plano sa kanila, hello, Duterte, babantaan mo? Sinong tanga gagawa nun? 'Di ba? Kung may plano pala at meron pala siyang ebidensya, napapapatay sila, di umano, ni PBBM. Di sana kayo ang umuna magpa-impeach, 'di ba? Kasi talagang krimen talagang dali ka dyan death threat, pagbabanta, tas ang nagsabi pa, presidente. Di sana, nakaupo ka na sana ngayon, Sara, kung di kayo tanga. Boom! Tama ba ako? Tama ba ako? Paano kasi, kwento lang ng isang bading, kwento ng isang teacher na walang lisensya na nagpipiling matalino na akala mo naman meron tira, pero wala naman, hindi tatagos. Boom! Diba? June 19, 2024, I sought an audience with the President and tendered my resignation as the Secretary of Education effective July 19, 2024. Nag-resign na kasi na ano na siya dyan sa mga pinagagastos niya. Ay, gusto ko, ang galing ng ulo niya ba? Yung defense team ni Sara. Tignan niyo mabuti to, ha? Hindi edited, hindi tamber yan. Si mismong si Sara Duterte, parang demonyo. Nakikita niyo yung tsura? Ha? Nag-iisip ka ng hindi maganda sa kapwa mo, tapos vice president ka? Wow. Bigat. Boom! I realized toxic na yung relationship. Ikaw tong toxic, ng inan to. Imagine myself cutting his head. Kita nyo? Pupugot ng ulo. Na nasa tabi niya, ini-imagine niya na gusto niyang pugutan ng ulo. Ano nasa katinoan ba yung ganyang tao? Abnormal yung mga ganyang pag-iisip. Boom! Hoy! Defense team ni Sara. Ano na Pero isang beses sinabihan ko talaga sa Senator Amy. Sabi ko sa kanya, kung hindi kayo tumigil, huhukayin mo ko yung tatay ninyo. Normal? Papahukay? Uhukay niya daw yung bangkay? Mga buto, mga kalansay? Tapos sa West Philippine Sea? Ina mo, hindi ka nga makapunta ron para ipaglaban yung mga mangingisda? Tapos pupunta ka para magtapon pa ng buto? Boom! Impacton to? Better na! Like, share, subscribe! Di ba? Diyos ko. Nakikita naman kung anong pag-uugali ng pamilya nila at ng kakayahan nila na kaya nilang gawin yung pagpapatay. Diyos ko naman. Si Digong na nga may sabi. May pinatay siya Di ba? Anong ginawa niya? Tinadtad niya daw ng bala. At naghahanap siya ng mapapatay sa gabi na kriminal. Ganun ang ugali ng hindi Nako naman. Yung tatapon ko siya sa West Philippine Sea. So, kung presidente niyo siya, okay lang. Ako, hanggang vice president lang ako. Hanggang number 2 lang itong bansa na ito. Wala itong number 1 para sa akin. Di ba? Tignan mo yung tsura, Parang parang naposes. Hindi talaga kayang humarap niyan sa impeachment kasi talaga, hindi marunong sumagot yan Hindi marunong, tsaka dahil puro nga kasinungalingan na yung ginagawa nila sa trial ng mga defense team niya. Kaya paano yan? Pag namali pa yan, lalong madidiin lalo sila dyan. F. Undue interference in conduct of proceedings. May I move to cite Attorney Lopez in contempt, Mr. Chair. I move. Nako, iyak na yan, Mr. Chair. Ito, Eto pa, meron naman dyan, Direk.
tingnan nyo kung gaano ka impacta talaga to si Sara Duterte. So, na-contempt si Zulaika. Diba? Ano mali dyan? Si Sara, Vice President. Kahit sabi mo pang assistant ni Sara tong nakakulong dyan. Ano sabi niya? Siya daw mag-aabogado. Kapag ikaw ay nasa public office na, okay? Mapapolitikong tao, mapaganito, public nga o government office na lang. No? Hindi ka pwedeng mag-practice ng pagiging abogaga. Boom! Ina mo. O, pakinggan nyo. Tama to? O, di nang gagago siya. Use of, ano to tawag dito, hindi pala use of power. Kumbaga, ano tawag sa Tagalog nun? Pang-aabuso. Balik, tinagalog ko lang. Pang-aabuso sa kapangyarihan. Niloloko niya yung Sergeant at Arms na nagsisilbi at ginagampanan yung trabaho niya na hindi naman dapat nagsasagot si Sara dyan na ako abogado niya, ako ang magiging abogado niya. Gaga! Hindi ka pwedeng maging abogado, abogada, lalo na't kung ikaw ay isang government official na. Vice President pa naman. Boom! Gaga. Oh, lawyer daw siya. Ganyan ba katino yung Vice President nyo? Sablay-sablay, oh. Magpa-practice ka ng pagiging abogada? Eh, hindi ka nga pwede. Ma'am, no, we're just reading po the order. Opo. Yes, ma'am. Opo. Kasi this is a detention center. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Opo. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, may space kayo para dito sa kanya. Yes, ma'am. Opo. Ma'am, let us just comply because we are mandated to. And then, ma'am, opo, ibabasahin na po namin, ma'am, yung order na Eto pa. Dagdag pa natin itong putang ng drama na to. Nag-request kay Jen Torre ng mga media para pumasok at kunan yung si Zulaika at biglang ganito na yung eksena. Hindi tayo nakapunta doon sa ating inupahan na ano nga yung 11 million ang halaga nung hotel ba yun? Doon dapat tayo matutulog. Dito ako natulog. Boom! Drama, di ba? Oh. May ganyan ba drama si Pangulong Bongbong Marcos? Wala. May ganyan ba silang eksena? Wala. Sino lang ang meron? Eh di sila, mga Duterte, puro drama. Boom! Tang-inang yan. Ayoko. Ayoko. Ito, may malupit ako sasabihin dito, mga kaiksena. Wala na pong batas. Kawawa naman po ang Pilipino. Kawawa ang Pilipino? Saan? Kasi may kinausap na ako na tao. Hoy! Makinig kayo, ha? Oh. Sinabi ko sa kanya, kapag pinatay ako, patayin mo si BBM, si Lisa Araneta, at si Martin Romales. No joke. No joke. Ano sabi? Nagbilin na ako, ma'am. Ano sabi? Pag namatay ako, sabi ko, huwag ka tumigil hanggang hindi mo mapatay sila. Sino kinuha mo? Lalaki, babae? And then he said yes. Oh. He said yes. Lalaki. Boom! I already... Oh. Ano ba sabihin mo, Direk? Sige, wait lang, ha? Oh. Nakakabahal. Mamaya ka na, Mr. President. Makinig kayo mabuti dito sa sasabihin ko. At isaksak nyo sa mga kokote nyo. At lalo na yung mga dides na walang kokote, higupin nyo na lang.
Ang sabi ng defense nitong ni Sara Duterte, defense team ni Sara Duterte, na kaya daw nagbanta itong putang inang si Sara Duterte ay dahil na-trigger daw siya sa ginawa kay Zulaika. Okay, ibigay natin sa kanya yan. Partida. Okay, partida na to So, na-trigger. Kung na-trigger ka, ano po, sa susunod na interview mo, sa susunod na conference mo, at nung pagkatapos mong masabi yun na trigger ka, hihingi ka ng sorry. Apologize. Public apologize sa bansa. Sa lahat. Kasi sasabihin mo yon. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya at na-trigger po ako, dala ng bugso ng damdamin ko. Binabawi ko po yung nasabi ko, hindi po yun totoo. Anong ginawa niya? Nagkaroon kaagad ng pangalawa, pangatlo, at sa ibang okasyon, sinasabi niya, ayan, admitted niya, meron bang na-trigger na inulit-ulit mo pa, na kino-confirm mo pa na meron kang kinuhang assassin at meron kang tangkang pagpatay kay Pangulong Bongbong Marcos, kay Lisa Marcos at Martin Romualdez? Gago. Nakuha niyo yung punto? Di ba? Oh. Na-trigger? Tapos nag-enjoy ka? Kumaga parang ganito yan, mga kababayan ko. Meron kang kaibigan, nagbibiroan kayo, napikong ka, sabi mo, na-trigger ka ngayon. May hawak kang kutsilyo, sinaksak mo, tapos sabi mo, ay sorry, na-trigger lang ako Ganun pa. Sensya ka na, inano kita, na-trigger ka. Kaya nga, na-trigger ako Ha? Na-trigger ako. Nati-trigger ako Sinaksak mo ba ng sinaksak? Boom! Tapos kinabukasan nagkita kayo, okay ka na pare? Buti nakaligtas ako pare. Kailangan ko lang magpagaling. Oo, pasensya ka na, na-trigger lang ako Sigurado ka na-trigger ka lang? Oo pare. Na-trigger. Subscribe na agad sa channel. Walang ganon. Hindi pwede yung pautot mo, Sara, na ganon, na trigger. Nag-i-enjoy ka nga pagka ini-interview ka Nag-i-enjoy ka nga Ulitin natin tong katangahan nitong putang inan to. Oh. And then he said yes. Oh. I already asked. Inulit pa Di ba? I already asked. A person Oh. to take revenge Oh. against 3 individuals. So, my question now Oh. to the administration, is revenge from the grave a crime? Oh. Yes. Yes. Di ba? Now you tell me. Subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may kaalaman. Like, share. Oh, baka sabihin niyo, meron pa akong idadagdag. Ano idadagdag mo? Ha? Yan ang pamilyang Duterte, mga kababayan ko. Ta sabihin, hindi nila kaya? Kaya nila. Oo. Kayang-kaya nila yan Wait lang may ipapakita pa ako sa inyo. Nasaan na ba yung hindot na yun? Oh. Eto. Pakinggan po ninyo, mga kaiksena, Isang clips. Okay? Medyo mahaba to Pero sige, lagay natin dito, Dito sa part na lang na to. Yan. Kay NBI Matibag. Dito. Yan. Tingnan nyo mabuti, Sir, pasok tayo. Ongoing investigation. So sa tanong po ni Kagalang-Galang Birhon, yan po ay kasama talaga. In fact, meron po kaming behavioral science department, mga professional psychologists who can assess the mental behavior of the Vice President. Lamang nga po,
hindi po siya dumalo dun sa patawag ng NBI nung iniimbestigahan po itong threat. But until now po, we are processing it. Ang ginagawa po namin dun sa aming Behavioral Science Department, ibinabase namin dun sa mga video na nakikita namin. First, we authenticate the videos and titingnan po namin yung pattern. And I would like to go back to sa sinabi again ni Congresswoman De Lima na yung behavior, hindi lang po ni Vice President Sara Duterte, kundi yung behavior ng buong pamilya. Just recently nga po, which part of our submission, yung video doon no April 13, yung rally dyan sa Club Pilipino, na may submission po kami niyan. Baka po pwede nating I-play. ipakita rin yun. Oh. And later on, I will repair the question for a more detailed kay R.D. Lotok dahil naging parte po na investigation yan. Madam Chair, can we have that video played? Yes, Yes, Secretariat, please play the Thank you, video Madam in Chair. Club Filipino referred to by Director Melvin Matibag. Naku, yari sa Lunes na naman tong mga defense team ni Sara Duterte. Iiyak na naman to. Boom! Sabihin na natin, may nakawan nangyari, bigayan ng pera, whatever. Kasi that should be enough. Nagkaroon na kayo ng presidente that tolerated it. So what's next? Dadagdagan nyo pa? Nagpasarap na kayo ng sobra-sobra? Gusto nyo pa? You know, kung swerte na kayo sa buhay, it's time you give back to the people. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo makaaral sa abroad, you can eat, you know, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's Is okay. this the video, Isang Director ulo lang Matibag? naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Oh, di ba? Boom. Hindi nyo may kakaila ang mga video at mga pinagagawang katangahan at kabobohan ng mga Duterte. Di ba? Bato kayo ng bato ng putik sa iba, kayo mismo ang naliligo sa putik. Putik ng ina nyo. Di ba? Oh. Ayan oh, malinaw na malinaw. Sila mismo. Ganyan naman talaga mga kababayan ko ang may mga kasalanan na nagmamalinis. Yung kasalanan nila, ibinabato nila sa iba. Kaya nga ang galing nilang gumawa ng kwento kasi sila mismo yung gumagawa. Sila mismo yung may sistemang ganyan. 'Di ba? Kaya mapapansin nyo, yung kanilang tawag dito, plano, talagang may pagkakasunod-sunod. 'Di ba? Mapasa sabihin ni ganito, susundan ng rally, susundan ng ganito, susundan ng mga ganito. Nakukuha nyo? Di ba? Kaya hindi ho tayo, lalong-lalo na yung mga subscriber ko, hindi nyo mapapaniwala yan. Di ba? Kasi evidence speaks louder than more than words. Parang kanta yan, Derek, ha? More than words. Saying I love you is not the words I want to hear from you. Hindi ba? Am I correct or am I right? Vote. Anong vote? Binili. Tuloy natin. Oh, di ba? Oh, palag. Naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Oh. Siya na yung nagsabi doon sa isang video, Romanov, magesyo, ganyan. Ngayon naman, ulo. Bading oh. Can we play that part again? Sige po. Because that is the reference of the NBI. The last part of the video, please play again. Back to the people. Huwag niyong pahirapan yung mga tao. Tama na yan. Okay na yan. Siguro yung mga anak nyo makaaral sa abroad, you can eat, you know, in a very nice restaurants. Tama na yan. That's okay. Isang ulo lang naman ang kailangan namin. Ang ulo ni Bongbong Marcos! Diba? Kasi mga kababayan ko, sa sinabi niya na yan, talagang sablay. Talagang sa Lunes, magagamit to. Kaya nirefresh ko na rin sa inyo.
Ano ho, mga kapabayan ko, kung ikaw kasi talaga ay, hindi ko sabing perfecto kang tao, pero kung ikaw ay nasa nasa tamang katinuan, 'di ba? Alam mo na yung sasabihin mo na ulo-ulo kay Sukuno no kung sino man, lalo't presidente, babaldig sa'yo. Marami kayong abogado dyan, tatangan nyo. Nagsalita kayo sa isang Rage Coalition kineme-eme nyo, ang pangalan pa talaga, Rage. May hina ang utak nyo. Alam nyo na nga, na merong kaso merong impeachment offense ang kapatid mo na assassination. Salita ka pa ng salita ng kung ano-ano na pwedeng i-relate pagdating sa assassination, pagbabanta, at syempre, yung mga actions at demeanor nyo, nakikita ng tao. 'Di ba? Oh. Nak ng tutsa, talaga hina ng utak. Ulo-ulo pa. Bading! So, mga kababayan ko, maliwanag naman po siguro sa inyo ang ating live stream patungkol dito sa kaletsihan ng mga Duterte. Okay? At dahil dyan, anong dahil dyan? Dahil dyan, dito na muna po tayo magtatapos dahil kailangan ko nang mag-asikaso ng pananghalian namin dahil iinom pa ng gamot si Bengbeng at kailangan niya ng mainit na adobo. Charot. So mga kababayan ko, maraming salamat po sa inyo. Hiling ko lang po, sana i-share nyo at syempre panoorin, i-like, i-share at suportahan nyo po yung mga ina-upload kong video, mga kababayan ko, kasi dyan lang talaga kaming mga vloggers na tawag dito kumikita bukod dyan sa pakulay na ginagawa ninyo. Kung walang mga likes and views kami, talagang wala kaming kikitain. Kaya nga, yan ang namin panonood nyo ng ads, ha? So maraming salamat mga kababayan ko. I hope na meron kayong kahit papanong napulot at napagtanto at napagbasihan sa mga sinabi ko na pwedeng pinag-iisipan nyo na ano kaya, totoo ba, ganito. Pero at the end, kayo pa rin po ang magdidesisyon at magbibigay ng opinion para sa sarili nyo. Siyempre kayo yan. So, basta andito lang ako para magbigay at sabihin din ang aking opinion at ang aking obserbasyon. Siyempre para sa tama. Sa lahat po, maraming salamat po. Baka mamaya makapag-live pa tayo. Kaya maraming salamat po. Magkita-kita po tayo maya-mayang konti. Ito po ang inyong lingkod, ang nag-iisang direktor ng bayan, at sa ating napakasipag na mga moderators, Shiro Kansaki, at lahat ng may mga blue names dyan. At syempre yung ating kabugera ex-senadora, at syempre Spice Girls, at sa lahat ng members natin. Maraming salamat sa lahat ng mga ka-BMB, sa Reza Force, ka-Claire, lahat ng solid Marcos loyalists, mapa Gen Z, at syempre mapa oldies o mga talagang lolo't lola natin. Maraming salamat po sa inyo. Ang inyo pong lingkod, Direk Freddy Valera. Maraming salamat po. Magkita-kita na lang po tayo sa susunod na live mamaya. God bless and ingat po kayong lahat. I love you. Bye. Yeah, mic check 1, 2. Ito ang boses ng katotohanan. Walang plastikan, walang pakitang tao. Direk Freddy Valera Official. Pero na, like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direk Freddy laging may kaalaman. Like, share, subscribe mga boss. Solid ang content, walang kupas. Good vibes na may inspirasyon. Direk Freddy para sa lahat ng henerasyon. Diretso magsalita, walang paligoy-ligoy. Bawat salita may laman, hindi puro ingay. Mga topic na swak sa masa, mga kwentong tunay na tumatama. Hindi kailangan magpanggap para mapansin, kasi katotohanan ang laging dala rin. Simple lang pero may dating, kaya maraming tao ang naaabot din. Mula umaga hanggang hating gabi, mga videos na may saysay palagi. Hindi lang basta content na pampalipas oras, kundi gabay din sa pang-araw-araw. Kapag may issue sinusuri ng maayos, hindi nang huhusga, mas gusto malinaw. Lahat may matututunan na aral habang nakarelax sa pakikita.
na may kabuluhan. Ito na ang channel na dapat subaybayan. Pindutin ang bell para updated ka sa bawat upload na siguradong panalo ka. Like, share, subscribe na agad sa channel na laging may aral. Totoong kwento, totoong usapan. Direct Freddy laging may